Magiging mapalad ka. Magandang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-22 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Isang araw ng pahinga, pumasok si Jesus sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo para kumain. At minanmanan naman nila siya. May talinhaga siyang sinabi nang mapuna niyang pinipili ng mga inimbita ang mga unang pwesto. Kung anyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang lumagay sa unang pwesto. Baka may kinumbidang mas importante kaysa sayo. At darating ang kumumbida sa inyong dalawa para sabihin, ibigay mo sa kanya ang pwestong ito. Kaya mapapahiya ka't pupunta sa huling pwesto. Sa halip, kung anyayahan ka, sa huling pwesto ka pumunta. Sapagkat pagdating ng kumumbida sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, lumapit ka pa. Kaya mapaparangalan ka sa harap ng lahat na inanyayahan. Sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas ang nagpapakababa. Sinabi ni Jesus sa puno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, kung maghahanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mga kaibigan mo o mga kapatid mo o mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang iyong kumbidahin. Baka kumbidahin ka rin nila at susukrian ka. Kung maghahanda ka, mga dukha, mga baliwala, mga pilay at mga bulag ang kumbidahin mo at magiging mapalad ka dahil hindi ka nila masusuklian, ngunit sa pagkabuhay ng mga mabuti ka susuklian. Mainit ang dugo ng mga Pariseyo laban kay Jesus. Sa tingin nila, binabali ni Jesus ang mga utos ng Diyos na ibinigay kay Moises at tinuturuan niya ang mga tao na talikuran nito. Nangangamba sila na maagaw sa kanila ni Jesus ang simpatiya ng mga tao at mawalan sila ng tagasunod. Hindi nagpa-apekto si Jesus sa mga maling paratang laban sa kanya at hindi niya kailanman iniwasan ng mga Pariseyo kahit pa nga sila ang numero 1 niyang mga kritiko. Pinaunlakan pa rin niya ang kanilang paanyaya, ang paanyaya ng isang Pariseyo sa isang piging. Yun nga lamang, tila pumasok si Jesus sa kulungan ng mababangis na leon dahil lahat ng mga mata ay nakapako sa kanya. Nakaamba ang lahat na siluin siya. Nag-abang sila na magkamali si Jesus. Hindi nasukol si Jesus ng mga kumakalaban sa kanya. Sa halip, pinansin ni Jesus ang karambolang nakita niyang nagaganap sa piging. Naguunahan sa pinakamarangal na pwesto ang mga panauhin. Kaya tinuruan niya ang lahat na iwasan ang natatanging upuan sa anumang piging upang hindi mapahiya. Baka nga naman may dumating na taong higit na marangal kaysa kanila at palipatin sila sa mas mababang pwesto. Sa halip, bilang panauhin sa piging, piliin ang pinakahamak na lugar para kapag makita ka ng may handa, paakyatin ka sa pwestong higit na marangal. Hindi nagturo si Jesus ng taktika para makaangat sa magandang pwesto. Binanggit lamang niya ang turo na pamilyar sa mga Hudyo na nasa saad sa aklat ng Kawikaan. Huwag kang magmamataas sa harap ng hari na ihanay ang sarili sa mga taong pili, pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rin kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Ipinapaalala ni Jesus sa mga Pariseyo na bumalik sa aral ng kababaang loob at huwag ituring ang sarili na malaking tao kumpara sa iyong kapwa. Nagsalita rin siya tungkol sa mga imbitado sa piging. Kapag maghahanda raw ang isang tao, huwag aniyayahan ang iyong mga kaibigan o kamag-anak o mayayamang kapitbahay. Iba ang nasa guest list ni Jesus. Ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag. Hindi ba maaalangan ang mga tulad nila kung iimbitahan sa malaking piging? Hindi ba sila mahihirapang makisalamuha sa mga Pariseyo at iba pang mga tao sa matataas na lipunan? Hindi ordinaryong piging ang tinutukoy dito ni Jesus. Sa kanyang pagsasalita sa mga Pariseyo na naganiyaya sa kanya sa malaking piging, gumamit si Jesus ng parabola.
Dito inilalarawan niya ang higit na malaking piging ng Ama sa langit, kung saan tinatanggap at pinapahalagahan ang lahat. Panginoon, ituring nawa namin ang buhay na kaloob mo na isang piging. Mapuspos nawa kami ng kaligayahan at ibilang nawa namin sa aming pamumuhay lahat ng mga taong ipinagkaloob mo sa amin. Hindi lamang iyong mga mabubuti at nakakatulong sa amin, kundi maging iyong mga may pasanin sa buhay at nagdudulot sa amin ng hamon na tugunan ang kanilang pangangailangan. Bigyan mo kami ng grasya para makayanan naming punuan ang kanilang mga pagkukulang. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Pauline's sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina, ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, Ina ng Simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming Ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.